of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
dito sa mundo. Ika'y laging nandiyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good morning, Jesus! Okay, awit muna po tayo. Mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Di siya nagbabago sa pag-ibig niya sa iyo. Mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos. The Lord is good to those who put their trust in Him. The Lord is good to those who obey Him faithfully. Jesus never changed His steadfast love for you and me. The Lord is good. He is so good. Jesus never changed. Jesus never changed His steadfast love for you and me. The Lord is good. He is so good. The Lord is good. He is so good. The Lord is good. He is so good. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Okay, tayo po ay nandito sa ating Good Morning Jesus. At sa atin pong pagpapatuloy ng ating mga aralin about yung pong fruit of the Holy Spirit. Ano po? So bago ang lahat ng yan, tayo muna yung magkaroon ng opening prayer, Minister Ariel. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo muli sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong lakas, at pagpapala na patuloy mong iginagawad sa aming lahat. At dalangin po namin muli na kami iyong samahan sa aming pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami na ang salita mo na nais mong iparating sa bawat kapatiran ay ito po ay matanggap ng buong puso at buong pagpapala, Panginoong Hesus. At tinataas din po namin sa iyo ang mga kapatiran namin na lalabas ng kanilang tahanan upang pumunta sa mga kanilang gawain, sa kanilang hanap buhay. Samahan mo po sila sa kanilang pagbabiyahe. Ang pag-iingat po, ilayo niyo po sa anumang kapahamakan, anumang mga pagkasira ng kanilang mga gagamiting transportasyon upang sila po ay maluwalhating makarating sa kanilang paroroonan at makabalik ng maayos sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Maging ang maiiwan po sa bawat tahanan ng aming mga kapatid, ang makakasama namin sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, ang patnubay po ay aming hiling sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po sa kabutihan mo at gamitin mo po kami ni Minister Andy upang sa ganon ang iyong salita ay maging buhay sa bawat isa na makakarinig nito. Bigyan niyo po kami ng kaisipang nakauunawa, pusong marunong tumanggap at tengang marunong makinig sa iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Purihin ang Diyos. At salamat po sa Diyos, tayo ay nandirito upang magbahagi ng kanyang mga salita. Minister Kumparing Ariel, mukhang ngayon lang ulit tayo nagkasama, no? Oo, parang first time ba natin ito na magkasama dito Parang sa first time. GMJ? Oo nga, no? So, Sa GMJ, first time, ano? Salamat po sa Diyos. At batiin muna natin, bago tayo dumako doon sa ating memory verse of the week, batiin muna natin yung ating mga pinupuntahan ng mga kapatiran. Mga kapatiran. Yan. So, thank you Lord. Good morning po sa aking assignment sa mga kapatiran natin from Bawan. Yan, sa pangunguna po ni Brother Raymond and Sister Mila Ciceron. Yan. At sa lahat po, sa lahat yan, sa Bawan, kita-kita po tayo mamaya. May prayer meeting tayo mamaya. 3:00 po. Yan, mga kapatid. At ganun din sa lugar ng Kalo. Yan, sa Lemery, na andyan po ang Masalisi, ang Payapa, at sa lugar ng Tamayo, ang Duhat, sa Laurel, sa San Gregorio, at maging sa Kalaka, mga kapatid. Kumusta po tayo dyan at ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po nating tanggapin. Ano po? At syempre, kumusta sa aking mga anak at sa aking sister wife na si Sister Tess Borja. Diyan ka lang sa iyong trabaho, dito naman ako. Yan. So, salamat po at sa lahat, sa news, sa North, East, West, South. Yan. Kumusta po sa inyong lahat. God bless us all po. Thank you, Lord. Ayan po, napakarami nating mga gawain sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ano po? At particularly, yan pong sinasambit ni Minister Ariel ay sa Batangas, ano po? At saka sa Kalaka, Lemery, Talisay, ano? Talisay nga pala. oo. Hello. At saka dito sa Nasugbu, ano Yung po? Minister Andy, yung bulkan natin, di ba? Oo. Medyo So patuloy po nating ipag-pray ito, no? So, At bumubuga na naman siya. So ngayon po, batiin ko rin muna ang ating pong mga kapatiran. Kami po ngayon ay naka-assign sa Laia, San Juan, Batangas. At thank you Lord, hometown po namin ito, ano po? So purihin ang Diyos, nandyan po ang mga prayer meetings mula sa Kipot, Barwalte, Malaya, Ikarbang, Hulo, Site, sa LGU Pagasa, at sa bagong open po dyan kila Brother Larry Gaviria sa Bragado Homes. At diyan din na magkakaroon ng opening po dyan sa Red Apple. Classmate ko po yun ng high school. So purihin po ang Diyos na parami ang nailalapit natin sa ating Panginoon. At yun po lahat ay papuri sa ating Diyos. Ano po? So ngayon, Minister Ariel, pagkatas nating batiin ng ating mga kapatiran, and of course, yung news, nabati mo na.
sa north, east, west, West and and south. south. Sa ating pong memory verse of the week, Isaiah 14 verse 24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so it shall come to pass, and as I have purpose, so it shall stand. New King James Version po yan. Sa Tagalog, Minister Ariel, meron tayong Tagalog yan eh. Opo, sa Isaiah 14 verse 24, sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking layon. Hallelujah. So, Thank you, salamat Lord. kay Lord. Yan po ang ating memory verse of the week. Kaya alam natin na kung ano man talaga po yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang layunin ng Diyos para sa ating lahat ay magaganap po sa takdang panahon. Amen. So thank you, Lord. Ngayon po ay dako na tayo sa ating aralin. At ito nga po ay pagpapatuloy natin nung pong fruit of the Holy Spirit. At natalakay na po ang iba. Ang katatapos nga lang po ay tinalakay ni Minister Otan and Minister Ray about yung pong kindness. No? Kindness. So doon po ay pinakita na rin nila at na-share na nila ang what's the difference of goodness and kindness. At mamaya po madadaanan din natin yan kasi ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol po sa goodness naman. Parang ano lang gahibla lang ng buhok yung Oo. kaibahan nilang dalawa, no? Oo, ito pong marami pong nalilito diyan, no, doon sa ano bang pagkakaiba ng goodness, And kindness bukod sa spelling. Oo. No? Pero yung po Yung sa spelling, maliwanag na magkaiba yun. magkaiba siya sa spelling. Pero doon po sa kanya pong kahulugan ay almost the same. Pero makikita po natin mamaya ang pagkakaiba pa rin ano po. So, Minister Alier, dito sa ating Galatians 5:22 hanggang 23, babasahin ko po muli Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So yan po ay mula sa Galatians 5:22 hanggang po sa 23. Purihin ang Panginoon. Meron nga tayong laging nasasambit, mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Mabuti ang Diyos. Sa English natin yan lagi nasasambit eh. God is good All the time, and all the time, God is good. yan, yun po yung ating laging naririnig. Ating Oo, totoo naman spiritual yan, Mr. acclamation. Randy. Wala Ano po? talagang yun. Wala tayong pwedeng ikontra doon. Oo, talagang napakabuti po ng ating Diyos. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy, alam nyo, may katanungan po ako mga kapatid. Tayo ba nung isinilang ay likas ng mabuti? Minister Ariel, ano bang maisasagot mo dyan? Simula ng... Nung Sa tingin isilang. ko, oo kasi doon sa Psalm 139, noong likhain tayo ni Lord, doon pa lang sa womb ng ating mga nanay, present na si Lord Di ba kaya lahat nga ng sangkap na ginawa ng Diyos sa atin is perfect? So, maaaring nagkaroon lamang ng hindi tamang damdamin nung habang tayo ay lumalaki dahil maaari sa environment na ating ginagalawan. Diba? So, pagdating kasi dyan sa totoo na ang goodness, ito ay kabilang sa fruit of the Holy Spirit. Pero minsan, dumarating yung time na nasa tao rin marahil ang pagpapasya. Okay, so, yun yung iyong ideya, no? Idea. But then, makita natin na biblically speaking, nung pa lang tayo, sinilang tayo, merong imperfection ang tao No? Meaning, meron nga tayong sinasabing original sin. So, kung tutuusin natin, yung sinasabi ni Minister Ariel, dahil kung yun ay ang ating mga parents talaga ay na kay Lord na, may possibility na talagang nadoon na yung goodness, But then,
literally speaking, ang mga tao, sinilang na hindi likas na mabuti pag ating tiningnan, Yung pagiging tao, ha? Ang talagang sinasabing napakabuti ay ang ating Diyos. Siya yung kaya sinasabi natin na the Lord is good. At totoo naman po yun. But then yun nga, natanong ko lang po kasi sa buhay ng isang tao ay lalo pagka halimbawa ay lumaki ng hindi naman nagabayan ng mga magulang. Kung let's say ang mga magulang ay wala rin sa gawain sa Panginoon. So how can they teach their children ng mga mabubuting bagay? So kaya ko po naitanong yon. Dahil tayo mga tao ay isinilang na likas na mayroon pong kasalanan. But then salamat sa Diyos kasi nga mayroon sinasabi na yung pong kapag tayo ay nakipag-isa kay Lord Jesus Christ, doon na po nagkaroon tayo ng personal and intimate relationship with God, unti-unti pong nadidevelop yung mga fruit ng Holy Spirit. Kaya nga fruit, bunga. No? At nagbubunga po ang ating pong pagkakilala, ang ating magandang relasyon sa Diyos ng goodness. Nadiyan na po yung kabutihan na mismong galing sa Diyos. Kaya po, tatalakayin natin ngayon na ito pong goodness ay isa sa fruit. Fruit po yan, fruit ng Holy Spirit. At nawa po ay mas makita pa natin ang mga bagay-bagay na dapat nating bibigyang pansin bilang mga anak ng Diyos. So yan po yung ating unang katanungan ay sa unang balsada pa lang ng buhay, tayo ay isinilang na hindi naman talaga tayo likas na mabubuti. Ang likas na mabuti lang talaga ay walang iba kundi ang ating Diyos. Naging mabuti lang po tayo, pinapabuti at papabutihan pa ng ating Diyos dahil din sa kanyang kabutihan sa atin. Mamaya po tatalakayin natin yan dahil alam natin na diyan pa yung mga sangkap kung bakit tayo naging mabuting tao. Sa ngayon na po yan. So thank you, Lord. Katulad po ng nasambit natin kanina na ang goodness po or ang kabutihan po ay isa sa bunga ng Espiritu Santo. Doon po kasi sa Acts 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y mga magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So yan po, alam natin na nasa atin na ngayon ang Holy Spirit, simula nang tayo nakipag-isa kay Lord, nagkaroon ng new life in Christ, nagkaroon ng deeper and intimate relationship with God, at ngayon po ay tayo inuutusan ng Diyos to witness. Pero ang hirap nga pong mag-witness kung wala kang kabutihan sa puso mo, sa puso natin, di po ba? So that's why we need yung pong Holy Spirit na magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan pa. So thank you, Lord. At yan po yung isa na mamaya ay bibigyan pansin pa rin natin na talagang kailangan natin ang kabutihan ng Diyos na yan po ay makakamtan lang natin kapag tayo ay makakamtan ng lubusan. Gagamitin ko po yung lubusan kasi nadiyan naman may mga taong makita natin na sabi ko nga sa inyo, hindi pa naman perfect but then hindi katulad ng pagka-perfect ng goodness of our Lord Jesus Christ nung isilang tayo. At unti-unti po yung madidevelop. So ngayon, alam ko po na may babahagi si Minister Ariel tungkol dito sa goodness. And, thank you, Lord. So, katulad nga po nung nabanggit ni Minister Andy, ang pag-aaral po natin ay pagpapatuloy sa bunga ng banal na Espiritu Santo. At ang isa nga po dyan ay yung tinatawag na goodness. So, ano nga ba yung goodness? Kapag sinabing goodness, the quality of being morally good or virtues. Yan. So, acting for the benefit and betterment of others. So, kapag sinabing mga kapatid na goodness, ito ay kabutihan from within From within, Minister Andy. Alam nyo, sabi nga kanina, tayo ay tinawag para maging mabuti.
At inaasahan ng Diyos na tayo ay mabuti. Ayon yan sa Ephesians 2, verse 10. Pero nga, yun nga, nabanggit din ni Minister Andy na meron tinatawag na original sin. At dahil dito, mga kapatid, bukod sa original sin, lumalaki tayo na lalo nung wala pa tayo sa ganitong gawain, hindi natin alam ang difference ng tama sa mali. At noon, para bang kapag gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, naghihintay tayo ng ng kapalit. 'Di ba? So kapag naghihintay ka ng kapalit sa paggawa natin ng tama sa ating kapwa, parang hindi natin 'to makukonsider na kabutihan. Kung sa negosyo, para kang namumuhunan, para ikaw ay magkaroon ng kung sa business yung ROI, Return of Investment. So, hindi po ganon mga kapatid. Katulad nung, may mga gumagawa ng kabutihan na may pansariling layunin. Merong gumagawa ng kabutihan kapag nasa harap ng camera. Alam mo ba yun? May ulterior motives. Oo, yun. At naririnig mo ba si Robin Hood? Oo, bata pa lang ako, naririnig ko na Di yan. ba? Ano si Robin Napapanood. Hood? Ano ba yung istorya ni Robin Hood? Mabuti siyang tao, kaya lang yung tumutulong siya sa mga tao. Oo, sa mga mahihirap, di ba? Kaya lang yung tinutulong niya, Galing sa pagnanakaw. pagnanakaw. So, Di ba? Pag tinignan mo, mabuti yon. Di ba? Napakaganda ng motibo niya na tumulong sa ibang tao. Kaso hindi tama yung pinagmumulan ng kanyang pagtulong. Pero pagka sa paningin o sa pananaw ng mundo, tama yun. Kasi pag may tinanong ka, sa palagay mo, tama ba si Robin Hood? Hindi mawawalan dyan ng sasagot na tama siya. Di ba? Pero pag pumunta ka sa spiritual, masasabi mo na hindi tama yung pinagmumulan o yung paraan ng kanyang pagtulong at ng kanyang kabutihan na ginagawa sa kanyang kapwa. Hindi lang si Robin Hood. Punta tayo sa spiritual. Yung Pariseyo at saka yung publikano. Diba? Pumunta sila sa sinagoga para manalangin. Pero anong sabi nung isa? Panginoon, nagpapasalamat po ako sapagkat ako hindi katulad nila. Sila'y magnanakaw, ako ay nagbibigay ng aking ikapu. So minsan, yung mabubuting gawa natin, nagiging dahilan para tayo ay magmalaki, para tayo ay magyabang, mga kapatid. Kaya sabi dito, matututuhan lamang ng isang tao yung tinatawag na kabutihan o magkakaroon siya ng bunga ng banal na Espiritu Santo ng goodness kapag tinanggap niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga, God is good. Totoo yun. At kanina pa nga natin nababanggit na talaga namang wala tayong pwedeng sabihin na hindi mabuti ang Diyos. Simula pa lang nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang, ipinakita ng Diyos, ipinaramdam ng Diyos sa atin kung gaano siya kabuti. Di ba? Maging ang Biblia, kapag tayo ay nagbasa ng Biblia, marami ditong ipinakita kung gaano pinatunayan ng Diyos, kung gaano siya kabuti. Imagine na lang nung ipinako siya sa krus. Di ba yung mga tao na nagwagayway ng mga palaspas, sila rin yung nagsabing, crucify him. Di ba? Tapos, nung malalagutan na siya, ang dami niyang pinagdaanan na kung titignan natin, hindi karapat-dapat itong pagdaanan ng ating Panginoong Diyos, si Jesucristo. Pero binata niya ang lahat ng yun. At pwede niya rin sabihin na that time, pwedeng mamatay yung mga gumagawa ng ganong pagpapahirap sa Kanya. Pero di ba, isa doon sa 7 last word na Kanyang binitiwan, ang sabi niya ay, huwag silang pananagutin sa kasalanang ito. Grabe, pag tinignan mo,
anong uri ng kabutihan, anong uri ng puso meron ang ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, God is good. So believers are called to act in ways that reflect His character. So bilang tayo ay mga follower ni Jesus, bilang tayo ay mga tagasunod ng Diyos, kinakailangan maging bukal sa ating puso yung kabutihan. Di ba, naalala mo si Zacchaeus? Di ba, nung mabalitaan niya yung patungkol kay Jesus, kahit mahirap, kahit masakit, yung umakyat siya sa Sycamore, ibig sabihin noon, nagkaroon siya ng paghahangad na makita si Jesus at nagkaroon siya ng paghahangad na siya ay magbago. Diba? Nandoon ang kabutihan sa kanyang puso. At nung dumaan sa tapat ng puno ng Sycamore, kung saan siya umakyat, ayon sa pag-aaral, matinik daw yung puno na yan eh. Tapos malalaki yung dahon. Diba sabi, maliit lamang itong si Zacchaeus. Pero alam ng Diyos, alam ni Jesus, na nandun siya sa lugar na yon. So ngayon sabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka. Ang Diyos kasi laging nagbibigay sa atin ng panahon para magbago. Binibigyan niya tayo ng panahon para maging mabuti. Kaya anong sabi ni Zacchaeus? Willing siyang ibalik. Kung siya man ay may nadaya, hindi lang isang beses, parang ang sabi ron, maikatlo pang niyang beses na ibabalik. So nakita ng Diyos at alam naman ng Diyos yung kabutihan na nilalaman ng puso ng taong ito. So this means striving to be merciful, kind, gentle towards others. So tayong mga Kristiyano, mga kapatid, minsan kasi gagawa natin ng mabuti yung mga taong makapagbabalik sa atin. Yung nga yung nabanggit natin kanina, na para bang kaya tayo gumagawa noon, parang namumuhunan tayo. Naalala niyo yung mga alagad? Nung sabi nila, Panginoon, kailan kayo na nagutom na kayo'y aming pinakain? Kailan kayo na uhaw na kayo'y aming pinainom? Kailan kayo nagkasakit na kayo'y aming dinalaw? Anong sabi ni Lord? Nang gawin nyo ang mga bagay na ito, sa maliit na ito, ay sa akin nyo ginawa. Kaya yung kabutihan, mga kapatid, na ginagawa natin sa ating kapwa, ito, tandaan natin, ito ay hindi lamang natin sa kanila ginagawa. Unang-una sa ating Panginoong Jesus. So, may mga paraan kung paano mo masasabi na ang kabutihan ay nasa ating puso. Ang isa dito, mga kapatid, yung tinatawag na marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Diba? Kasi yung isang bagay na ibinigay sa iyo o binigyan ka ng pabor ng iyong kapwa, minsan nakakalimot ang tao. Minsan after na matulungan, di ba? So, ang taong may kabutihan, lagi yang nagpapasalamat sa Diyos doon sa mga taong ginamit, lalo na doon sa panahon ng kanyang mga pangangailangan. Di ba? So doon pa lang, kapag ang tao ay marunong tumanaw pala ng utang na loob, ito ay pagpapakita ng kabutihan. Di ba? Kasi yung mga taong after mong tulungan, parang naalala mo yung kwento ng Mami Ligaya, yung scorpion, tsaka yung palaka. Di ba? Na sabi nung nakiusap si scorpion na itawid sa kabila, tapos sabi ni palaka, ayaw ko nga, baka tusukin mo ako, baka sting mo ako. Sabi niya, hindi, kung na nga ang tutulong sa akin, gagawin ko pa yon. Tapos naniwala siya, sinakay niya si scorpion, tumawid. Pagdating doon sa kabila, nung bababa na, inisting niya muna si palaka bago siya bumaba. So minsan, baka hindi natin napapansin, baka minsan nakahantong tayo sa ganong uri ng pag-uugali.
di ba, na matapos tayong pakitaan ng kabutihan, kabaitan ng ating kapwa, paglipas ng mga panahon, nakakalimutan natin ang mga bagay na ito. So, hindi lang yon mga kapatid. Sabi rito, extend goodness to others. So, matuto tayong extend natin yung kabutihan na ating naranasan lalo sa ating Panginoon. Noon yung last week, di ba, sabi doon sa pagtuturo ni na Minister Otan, yung simpleng pagngiti pala. Di ba, simpleng pagngiti sa iyong kapwa, walang bayad yun eh. Di ba? Libre. Yung ba naman, ipagkakait mo pa? Hindi mo alam, yung palang nginitian mo, minsan ang bigat-bigat ng kalooban niya. Tapos, di ba? Kaya extend. Yung mga naranasan natin na kabutihan ng Diyos sa buhay natin, huwag nating ipagkait na extend sa ibang tao. Kasi isang way yun, mga kapatid, ng pagpapakita. At syempre, magagawa natin ito, hingin natin yung guidance. Mag-pray tayo for the guidance, di ba? Para yung paggawa natin ng kabutihan ay hindi lamang sa standard ng mundong ito, kundi yung ganap na kalooban ng Diyos yung magawa natin. Thank you, Lord. Yun po yung makita natin doon sa sinishare ni Minister Ariel na tayo bilang tao, may mga mabubuti naman tayong bagay na ginagawa. But then yun nga, the motive is very important. Yun. No? Yung motibo po Yung natin. motibo. Kasi mahalaga po yun, mga kapatid. Dahil alam nyo, ito pong kindness, ito ay produkto lang ng pagiging good natin. No? Yung kasing pag-express natin ng kabaitan. Di ba minsan may mga tao tayong nakakasalamuha, sabi natin, ay, ang bait ng taong yan. Okay. Magkaiba po ang mabait kaysa sa mabuti. Kasi po pwedeng gumawa tayo ng mabubuting bagay, pero kumusta naman yung ating kalooban, yung ating motibo? Kasi po pagka may goodness tayo sa ating kalooban, sa puso natin, matik na po yung kindness. Yun po siya. Kaya mahalaga po ito na makita natin yung difference. Kasi yung pong kindness, ito yung application natin eh. Kapag tayo ay may goodness, and then magkakaroon tayo ngayon ng mga katangian o mga ugali na talagang magiging mabait na tao ka, saan ka man makarating. Di ba may mga tao nga sinasabi natin, lalo sa ating mga anak, bawa, napunta sila sa ibang lugar. Malalaman mo kung kung well-trained yung bata. Di ba? So, dahil may goodness sa puso nila, na-train sila na good dapat ang gawin, saan mapunta yan, ipapakita nila lahat ay pawang kabutihan at ang gagawin nila, yun, yung bungay, magiging kind talaga sila sa pakikisalamuha, paano makikitungo sa mga tao, paano gagawin ng mga pang-araw-araw na gawain sa bahay. Yun po, makikita natin yun. Yun po yung sinishare ni Minister Ariel. At alam natin that goodness is a fruit of the Spirit, an eternal quality, internal quality po that we develop through our relationship with God. So patuloy pong nagiging mabuti ang kalooban ng isang tao, ng isang nilalang tulad natin, kapag ka po nagkaroon talaga tayo ng personal and intimate relationship with God. Yun po yung mahalaga nating makita rin dito. Kasi nga po, kapag ka tayo ay hindi ganong kalalim pa sa gawain kay Lord o sa mga salita ni Lord, alam nyo, hindi naman tayo ganong kabuti. Sa totoo lang Sa totoong buhay, sa aminan, di po ba? Tayo mga tao, minsan meron tayong sinasabing yung reservation. No? Minsan meron pa tayong, teka muna, minsan nakakaranas pa ba kayo na yung treatment natin sa bawat tao, is it the same? Diba? Pag nakita mo, ito mga, let's say, mayamanin, o let's say, may influential person. Diba minsan ang ating treatment is kakaiba. Pero sa atin as Christians, kailangan pare-pareho. Yun yung sinasabi rito na kailangan yung goodness ay tama. Yun yung sinasabing ang goodness ni Lord kailangan mapunta sa atin. Minsan nga, Minister, miski sa simpleng handaan lang .
Di ba? Pagka ang bisita mo medyo, sa tingin mo okay lang, o sige, kain na kayo dyan. Pagka medyo ang bisita mo may sinasabi, may dessert pa. Oo, saka sasabayan mo pa, upo ka pa doon, entertainin mo, no? Painitin mo pa yung pagkain. Oho. Di ba? So yun po, mga kapatid, mahalaga po yung motive behind, ano? Kaya doon po, po pwedeng tayo ay maging mga taong nagpapakita lang gilas, pero totoo nga ba, no? Yung goodness po kasi ay ano-tano man ang mangyari, kahit mo saan sipatin yan, good talaga siya, no? Yun sinasabing, ay wala akong masabi sa taong yan. Yun, di ba? Yun yung po, hahantong tayo doon kapag tayo ay talagang puspos ng Espiritu Santo. At yan po, yung goodness na yan na ating pinag-uusapan na kanina pa, ay magiging buhay na natin ito, mga kapatid. Ano po? So, tingnan pa rin natin, ano po, dahil itong ating pag-aaral, doon po sa awit 107, verse 1, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Ano po? So, nandoon talaga ang kabutihan ng Diyos. At saka po, hindi lang kabutihan niya, yung pag-ibig niya sa atin, na siya pong nagmo-motivate sa atin to do what is good. Ano po? Doon sa awit 34, verse 8, nabibisaya ako. Taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is the one who takes refuge in Him. O, di po ba, mga kapatid, para natin na lubusang maranasan at makita ang kabutihan ng Diyos, alam nyo, ang gusto niya sa Kanya lang talaga tayo laging sasangguni, lalapit sa Kanya tayo manganganlong. Take refuge in Him. And other verses din po, binigyan ng highlight ito pong yung James 1:17, that all good and perfect gifts comes from Him. No? So, lahat talaga yan. Kaya po yung kanina, di ba sinasabi natin yung goodness is a gift ng Holy Spirit. O, totoo naman po, no? At ito po ay, si Lord ang hindi lang siya good, siya po ay perfect pa. Kaya ang lahat niya ring gifts sa atin will make us perfect in His time. And totoo naman na hindi naman talaga tayo perfect pa sa ngayon eh. Di ba? We are all under the process of perfection. That's why kailangan pa rin po natin talaga si Lord. That's why tayo, mga kapatid, nag-aaral pa rin hanggang ngayon, no? Habang tayo po'y buhay. Huwag ho tayong manghinawa na aralin ang aralin. Minsan sasabihin natin, brother, naaral na namin marami ng beses yan. Pero alam niyo po, kung nadodoon ang goodness sa ating puso, mas magiging excited pa tayo to study more and to know more of Him, of our Lord Jesus Christ. At ang isa pang napakaganda rin po, His goodness and love will follow believers, no? Doon sa, naalala niyo ba sa awit 23, verse 6? Surely goodness and love, no, will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Di po ba yung His goodness, mga kapatid, nandiyan? So, kaya po, nawa po bilang si Lord ay good, tayo bilang mga anak niya, na tumanggap, sumampalataya, kumilala, naglilingkod sa Kanya. Ngayon po ay nakipag-isa tayo na kay Lord. Meron na tayong relasyon sa Kanya, na kanina ko pa pong pinagdidiinan yan, mga kapatid. Alam niyo po, automatic na sa atin ang tayo po ngayon ay meron ng kabutihan sa ating mga puso. So, mga kapatid, salamat po sa Panginoon at nandiyan po yung ating mga pag-aaral. No po. Ngayon, tingnan pa rin natin to, yung pong goodness at saka po yung pagkakaiba pa rin po ng kindness. Alam nyo, meron po sinasabing inner versus outer. Goodness is more about the inner moral compass. Okay? Inner moral compass. While kindness is about the external action that result from that compass. O di po ba, nung nakaraan lang mga linggo, pinag-aralan po natin yung pong spiritual navigation, or yung compass. So dito natin makikita, mga kapatid, na yung pong goodness mismo,
sa loob natin yan eh. At yung kindness is manifestation or yan na po yung ating application na, no? Kung ang isang tao ay may goodness and then kindness will follow at yan po ay application ng ating pagiging good. Ano po? So, God's goodness is understood as an inherent, pag sinabing inherent, likas, ito divine quality of absolute perfection and benevolence, meaning God is the source of all that is good and consistently acts in accordance with what is right and moral. Ayan po mga kapatid. So mamaya, mayroon pa tayong tatalakayin bago tayo magwakas. Ano po? Minister Ariel, ano pang ating maidadagdag dyan? Thank you, Lord. So, kapag sinabi kasing sa Greek word, Minister Andy, yung goodness is agatosune. Agatosune. Agathosune. Yan. So, it's derived from the Greek adjective agathos, yan, which means good. So, in biblical and ecclesiastical writings, agathosune refers to uprightness of heart and life, emphasizing moral excellence and beneficence. So, while related to kindness, agathosune specifically highlights actively expressing virtue through generosity and righteous action toward others. So, talagang pag sinabing goodness, hindi pwedeng pang sarili mo. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin ang buti-buti ko, ang bait-bait ko. Pero hindi naman nakikita sa atin o hindi nakikita ng tao o hindi nadarama ng ibang tao yung kabutihang sinasabi natin. Ano? So, kaya sabi dito, para masabi o na totoo yung pagiging mabuting tao natin, nakikita ito ng mga taong nakapalibot sa atin. So yun yung sinasabing Nararamdaman. na doon yung kailangan mag-manifest. Ano yung the manifestation. Manifestation. Thank you, Lord. Kasi baka sabihin, minsan magaling tayo magsalita. Diba? Pero yung ginagawa natin ay taliwas naman doon sa ganda na ating sinasabi. Kaya nga may mga tao magsasabi, alam mo, yung narinig ko sa iyo ay hindi ko nakikita sa iyo. So, nawa, lalo tayong mga Kristiyano, naging yung buhay natin dati ay, di ba sa Isaiah 65 nga, sabi ron, ako'y nahahandang ang bayan ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Naririto ako at laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy, laging nakaunat yaring mga kamay, at handang tanggapin ang bayan kong hirang. Bayang na humaling sa gawang masama't mga likong asan at ang sinusunod bawat maibigan. Maging ang Jeremiah 17 verse 9, nagsasabi na, sino nga ba ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad at wala ng lunas ang kanyang kabulukan. So yun ang kalalagayan marahil ng puso natin, wala magsasabing, ako talagang likas sa akin ang pagiging mabuti. So, sige, kung talagang yun ang pagkakaunawa natin sa sarili natin, pero maging ang Biblia ay nagsasabi na likas sa puso ng tao ang nandun yung kabulukan, di ba, nandun yung talagang namuhay tayo sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi ko sa iyo kanina, no? Na hindi talaga siya likas sa tao. Nagiging mabuti na lang dahil nakarinig ng Word of God, kumilala kay Lord. Ayun po. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil mabuti ang Diyos, dinala tayo ni Lord doon sa major operation. Oo, yung anong tawag doon? Yung heart transplant. Sa Ezekiel 36 verse 26.
So sabi niya roon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway niyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Grabe. Praise the Lord. Ano po? Ayan mga kapatid, talaga pong mas dumarami ng ating mga matututunan dito. Though isa po ito sa basic na pag-aaral, but then napakahalagang ma-remind tayo. Alam niyo po, meron tayo iba pang dito na pag-aaralan. Paano nga ba tayo magiging better Christian? Ano? Ito po ilan lamang na mga basic na ating kailangan gawin. Kung paano tayo magiging better Christian. And then the time will come, we will be at best. Ano po? By God's grace. Number 1 po is reading the Bible. Alam ko, lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Okay? Praying. Lagi po nagpipray. At ang pangatlo po, attending church. Alongside living out core values such as love, forgiveness, and compassion for others. Ayan, kapag ka po talaga nag-a-attend tayo ng Sunday worship, ano po? Yan po yan. Mapapractice natin lagi yung love, forgiveness, compassion, at napakarami pang iba. Number 4 po is building strong relationships with other believers. Ayan, di po ba? Kaya ngayon, talagang natural na tayo po ay nagkakaroon ng relationship with other believers na ito ay para ma-share din natin ang goodness and faithfulness of our God. Number 5 po is trusting in God's plan. Ito po ang susi para tayo po ay lalong lumago, no? Bilang mga mananampalatayang Kristiyano. So trusting God's plan. May mga plano po kasi talaga si Lord na nais ipagawa sa atin. Thank you, Lord. Ano po? And lastly, nagkaroon ako ng brother, acronym. Mayroon ka ba dyan? Wala, brother. Okay. Sige, Panguli. yung sa'yo na lang. Kung ano yung sa'yo, doon na Okay. rin ako. Okay. Ito po, meron binigay sa akin si Lord na acronym po ng goodness. Ano po? Para maging mabuting tao. Okay. So ito po ay additional na lang. Yung pong G stands for go to God. Yung O, offer yourself to God. Another O is obey His will. And yung letter D is dig deeper. So kailangan po natin pang Palalimin. mas lumalim pa mga kapatid. At yan po yung pinagagawa din sa atin ng Panginoon. Yung letter N po sa goodness ay nourishment. Kailangan talagang man-nourish pa po tayo, man-nurture pa po tayo. Letter E, experience God's goodness. Ayan. At danas na natin, patuloy nating nararanasan ang kabutihan ni Lord. Kung kaya yung pong isang letter S, share your experiences about the goodness of the Lord. Letter S pang isa, shout that God is good all the time. And all the diba? time. God is good. Okay, so praise the Lord mga kapatid. Yan po yung acronym ng salitang goodness. Purihin ang ating Panginoon. Paulit nga ng isa, Minister Andy. Okay. Ulitin po natin. Go to God. Offer yourself to God. Obey His will. Dig deeper. Nourishment. Experience God's goodness. Share your experience. Shout that God is good. All the time. All the time. Ayan. Praise the Lord. Mga kapatid, so yan po ang ating mga naibahagi sa atin. And lastly po, itong nais kong basahin dito sa Luke 6:45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Diyan kinuha yung kung anong ang bukang bibig ay siyang laman ng dibdib. Ayan po siya mga kapatid. Kaya natural na lang pong bubukal sa ating mga labi ang kabutihan ng Diyos mga kapatid. So thank you Lord. Sa ating tayo babati muna sa ating mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ngayong October 30, 2025. Happy birthday, Sister Maggie Pangilinan. Anak ni Minister Arnold yan. Anak ni si Sister Diana Katukod. Taga Pangasinan. Taga Pangasinan. Sister Blessy Orpilia. Taga Baguio. Sister Robbie Quinto. Taga Pangasinan din. Sister Cristeta Dulos. At taga ano yan? Nasa Amerika yan.
Sister Tita Liantero. Taga, dito sa Tagig. Brother Dwayne Sebastian. Taga Mandaluyong po yan. Sister Let Lapitan. Taga Tarlac. Sister Kali Aquino. Taga Los Baños. Apo ba ni ano po Aquino yan? eh. Baka Oo. apo ni Sister... Mr. Jeanette siguro yan, anak ni Apo. Sister, o kaya ni Sister. Apo na. Okay, so happy birthday po mga kapatid. Happy birthday po. Sa ating mga birthday celebrants. Enjoy your birthday today. Brother Bong, pasok. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Happy Happy birthday. birthday mga kapatid. Ano po, enjoy your day. So mayroon po tayong announcement ang ating Comfy Family Affair 44th Anniversary and Early Christmas Fellowship on November 29 to 30, 2025 at the Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Ang ating pong theme ay Psalm 16 verse 11, In Your Presence, Lord. And reminders po, deadline of registration and payments is on November 9, 2025 for those who pay via GCash, bank transfers, or deposits. Don't forget to send the screenshot of your payment to Sister Jam Mercado. Details of accommodations are posted at our Facebook page. And for those who wants to check in on Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po ito sa pagbubuk. Just mention Comfy to avail of the discounts. Details are also posted on our FB page. Things to bring, day 1, hoodie and activity clothes, cocktail dress and suit. Sa day 2 po, attire something Christmassy, vibrant and celebrative colors. And don't forget to bring your exchange gift. Yan. For bus inquiries, Kindly contact Sister Josephine Tata Nokum. Yan. Thank you, Lord. Ayan po ang ating mga paalala, mga kapatid. Kita-kita po tayo sa Baguio, mga kapatid. Amen. Malapit na po yan, mabilis po ang panahon. Bilis So ng bago po panahon. tayo magtapos, Minister Ariel, di ba, ang totoo niyan sa ating sinishare about the goodness of our Lord Jesus Christ, marami na rin kabutihan ang Diyos na ating naranasan. Totoo Ano ba yung recently na naranasan mo na talaga namang hayag na hayag ang kabutihan ng Diyos? Personally or sa family or sa ministry? Thank you, Lord. Una, sa pamilya, kasi nung una, parang, ikaw ba, Minister Adil, natakot ka rin ba sa future mo? Nagtanong ka rin ba na, mapapag-aral ko kaya ang magiging anak ko? Di ba, naalala ko yung isang kwento bago ko sagutin. Meron tayong isang ka-worker eh. Mhm. Nung nanganak na yung misis niya, nakita niya yung, di ba, yung baby pa eh, no? Oo. Naalagaan daw niyang ganyan. Napahinto siyang ganyan. Sabi niya, mapapaaral ko kaya ito ng college? Ganon. Samantalang hindi pa nagkikinder. Parang no? ganun-ganun yung tanong ko Oo. eh. Di ba, parang kung isipin mo, paano nga naman? Pero di ba, glory to God, yung anak mong panganay, sa aking pag-alam, may graduate na, di ba? Yun. And, board passer. Board passer na. Okay. Si Yung Brother Math. Matt. Ayan. Tapos this coming March or April, Yung pangalawa pangalawa. ko, gagraduate na rin. Si Jaja ba yan? Hindi, si Brother Paul Timothy. Paul Timothy. Ang inaanak ko, Si Jaja. Brother Jaja. Si ayun, John Franz. yung pangatlo, yung Oo. inaanak ko. So, ibig sabihin, magpapangalawa na pala yung nakagraduate, gagraduate na. Praise the Lord. Pumasok sa isip ko,
sa isipan ko na mapapag-aral ko kaya totoo 'yon. Pero sa ating mga manggagawa, laging may favor si Lord, di ba? Na andyan na binigyan ng karunungan, ng katalinuhan, kaya nung nag-college, di ba, mga naging scholar sila. Yun ang isang Oo. advantage sa atin ng mga Diba? lingkod ni Lord, no? Glory to God po, Nakita mga mo kapatid. itong mga bagay na to, makikita mo talaga yung goodness ni Lord. Di ba? Thank you, Lord. Oh. Maging yung mga awitin na binigay sa atin ni Lord. Alam ko yung awitin mo, Minister Andy, ang nasa likod niyan, yung kabutihan ng Diyos eh. Oo, Di ba? tama ka dyan. O, kaya talaga nakakalikha tayo ng mga awitin na galing kay Lord because of His goodness. Oo, doon yun eh. Yun yung pinaka-pundasyon doon sa mga awitin na yun. Dahil talaga namang sa pagising mo pa lang sa umaga, makikita mo yung, pag nakita mo yung family mo, sign yun ng goodness of God. Di ba? Ako nga, nagpo-post ako sa Facebook ko na, oops, gising ka na ba? Nataas mo ba yung kamay mo? Don't forget to thank the Lord. Kasi sa inyo ng kabutihan ng Diyos. Yes, oh. Di ba? Di ba, naririnig natin, every gising is a Blessing. blessing. So, Thank you, Lord. yun ay sign ng kabutihan ng Diyos na dapat nating palagi ang ipagpasalamat sa Kanya. Amen. Ako rin, yung aming anak, no? Kaisa-isa si Andrea po, Di ba? ay tapos na rin ang kanyang studies, tapos she is now working, po. So, glory to God yan. Na dati, isipin mo, baon, tuition fee, lahat na kailangan sa school. Pero ngayon po, ay working na. Di po ba napakabuti ng Panginoon? At nakakapag-share na rin kung ano yung mga pangangailangan din. At ngayon, dati pagka magkakaroon ng mga events, seminar, mga sa youth, di ba? Ikaw ang gagastos, pero ngayon, siya na. Siya na. Di po Di ba? ba? So, glory Sarap to sa God. pakiramdam, ano? Po, tapos Kaya, minsan maaabutan ka ng, yun, di ba? Lalo ngayon, sabi niya, ayun, Daddy, kasi ako na ang magbabayad ng Baguio. So, hindi na kami mag-aasikaso nung for Baguio seminar, anniversary para natin. ka na si Pastor Romy. Glory to Pastor God. Romy, kumusta? Akala ko na, Napatingin ka sa akala ko nandiyan si Pastor Ninong Romy. Kumusta, Pastor No, Romy? Pastor Kasi Nong. pag Okay. nag-share yun, Oo. aabutan siya ng mga anak niya, ang daming mga kulay blue. Ganun Thank ka na you, rin Lord. ba, Minister Andy? Nag-aabot na rin. Glory to God. Kaya totoo yung sabi ni Haring David, di ba, sa Psalm 37 verse 25, natandaan mo ba yan? Matanda na ako at mulang pagkabata. Ikaw lang yata Sa tanang, matanda. sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Di ba? Pinatunayan ng Diyos sa atin yan eh. Oh, God, that He is good. Nung No? araw, kahit bisikletang segunda mano, wala tayo. Oo, pero ngayon, Naka-Honda ka na, Minister. glory to God. Ikaw Glory, na. ano po yan? Hindi po yan, hindi kami nagyayabang. For the glory of the Lord. Ipinakikita lang po namin sa inyo yung kabutihang ginawa ng Diyos at totoo ang salita ng Diyos. Sabi nga, dalawang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling at magtalusira sa kanyang mga pangako. Amen. Thank you, Lord, tayo dyan. Kaya dahil dyan, Aawit tayo. Ako lang ba? O do it tayo. tutugtog Sige, na ako eh. Sige. Ano tayo? Pagka tipong kailangan ng support. ng support. Thank you, Lord. So, awit po muna kami. Bago tayo magwakas, Bago mga tayo kapatid. magtapos. Tanging sa'yo lamang. Para yun. Para sa'yo lamang. Ulit, take two. Sa'yo tayo. Okay po, live tayo mga Live, kapatid. live. Okay, thank you, Lord. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay
nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa iyo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa iyo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, para sa'yo, para sa'yo, Jesus, para sa'yo, Jesus, ang papuri. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Repeat, no song of the week po, mga kapatid. Title natin, Jesus, Ikaw na nga talaga, composed by Minister Jeff Borja. Borja. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa,
Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na alis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Second Timothy 2:2.